Ngayon, tatalakayin natin ang isang topic na kasing interesting at mysterious ng unidentified anomalous phenomena o mas kilala bilang UFO. Bago ka mag-imagine ng little green men at flying saucers, linawin muna natin. Hindi ito tungkol sa sci-fi movies o conspiracy theories. Titingnan natin ng seryoso, base sa facts, ang mga encounters at testimonials ng mga astronauts tungkol sa UAPs. Ito ay isang paksa na nakakuha ng maraming pansin kamakailan lamang at may mahalagang dahilan para dito. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Okay, simulan natin sa basics. Ang Unidentified Anomalous Phenomena or UAPs ay term na ginagamit para ilarawan ang mga sightings sa kalangitan na hindi madaling ma-explain. Pwedeng ito ay kahit ano, mula sa kakaibang liwanag hanggang sa mga objects na gumagalaw na hindi sumusunod sa laws of physics base sa pagkakaintindi natin. Ang history ng UAP sightings ay matagal na. Centuries na ang nakakaraan, may nagre-report na ng mga kakaibang bagay sa kalangitan. Pero hindi ito seryoso hanggang sa 20th century, kasabay ng pagsisimula ng modern aviation at space exploration. Sa mga nakaraang taon, marami naging interested sa UAPs, partly dahil sa ilang mga high-profile sightings ng military pilots at astronauts. Sila yung mga trained observers at pamilyar sa karaniwang tanawin sa langit. Kapag may nakita silang hindi nila ma-explain, nagiging curious ang mga tao. Pero importanteng tandaan na ang salitang unidentified ay hindi ibig sabihin na extraterrestrial. Maraming posibleng eksplanasyon sa UAP sightings, mula sa atmospheric phenomena hanggang sa man-made objects kagaya ng mga satellites o mga drones. Ang challenge ay ang pag-gather ng sapat na data para malaman kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, alam na natin ang UAPs. Let's zoom in sa mga encounters na naranasan ng mga astronauts sa mga phenomenon na ito. Ang mga astronauts ay ilan sa mga most credible witnesses pagdating sa UAP sightings. Sila ay highly trained, familiar sila sa space environment, at definitely hindi sila yung tipo na maluloko ng weather balloon o trick of the light. May ilang instances ng mga astronauts both in space at nung sila ay nag-training ay nag-report na nakakita sila ng isang bagay o liwanag na hindi nila maipaliwanag. Ang ilan sa mga sightings na ito ay na-document at napag-aralan, habang ang iba naman ay mga anecdotal lamang. Isa sa mga sikat na examples ay yung case ng astronaut na si Gordon Cooper. Habang nangyayari ang kanyang solo journey sa paligid ng mundo noong 1963, nag-report si Cooper na nakakita siya ng green object na lumalapit sa kanyang capsule. Ang object na ito ay bigla na lamang nag-sharp turn at biglang umalis papuntang space. Ang sighting na ito ay pinatunayan ng radar data mula naman sa tracking stations dito sa Earth. Ang isa pang interesting case ay tungkol sa mga astronauts na nakaboard naman sa International Space Station o ISS. Over the years, may numerous reports mula sa mga ISS crew members na nakakita sila ng liwanag o ng bagay na hindi tumutugma sa alinmang known spacecraft o satellite. Ang mga encounters na ito ay nagdulot ng maraming tanong. Ano ba talaga mga bagay na ito? Saan nga ba sila galing? Paano sila gumagalaw sa paraan na nilalabag ang pagkakaalam natin sa law of physics? Ito yung mga misteryo na sinusubukang tuklasin ng mga researchers. Pag-usapan naman natin ang isang report na naging trending noong 2021. Inilabas ng Pentagon, ang headquarters ng United States Department of Defense, ang isang report tungkol sa mga UAP sightings ng military pilots. Malaking bagay ito dahil ito ay isa sa mga unang pagkakataon na isang official institution ang nag-acknowledge ng mga phenomenon na ito. Ang report ay inanalyze ang 144 sightings mula sa US government sources mula 2004 hanggang 2021. Sa mga ito, 143 ay nananatiling hindi maipaliwanag. Hindi rin ito tinatanggal ang posibilidad ng extraterrestrial life, pero hindi rin ito kinumpirma. Sa halip, inilagay nito ang mga UAP sa 5 potential explanatory categories: airborne clutter,
natural atmospheric phenomena, US government or industry developmental programs, foreign adversary systems, at isang catch-all other na category. Ang implikasyon ng report na ito ay malalim. Una, ipinapakita nito na seryoso ang US government sa mga UAP sightings. Ito rin ay nagbubukas ng posibilidad para sa mas maraming funding at research tungkol sa mga phenomena na ito. Pero mas marami pa ring tanong kaysa sagot ang iniwan ng report. Halimbawa, ano nga bang foreign adversary systems? Totoo bang may ibang bansa na may teknolohiya na mas advanced kaysa sa atin? At ano naman ang other category? Ano ang mga sakop nito? Ito naman natin ang ating atensyon sa mga challenges na nagiging hadlang sa pag-iimbestiga ng UAPs. Hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Una, may mga privacy concerns. Madalas kasi involved ang military personnel at equipment sa UAP sightings at usually classified ang information tungkol dito. So, kahit na may reported sighting, baka hindi available yung details para suriin ng publiko. Dahil dito, mahirap para sa mga researchers na makuha yung complete picture ng nangyari. Isa pang malaking challenge ay yung stigma na kaugnay ng UAPs. Sa kabila ng lumalagong interest dito, may skepticism pa rin. May iba na nagdi-dismiss ng UAP sightings as a hoax o maling pagkaunawa. Dahil dito, mahirap para sa mga researchers na ilabas ang kanilang work publicly dahil baka ma-ridicule o hindi sila paniwalaan. May issue din ng harassment. Yung mga nagre-report ng UAP sightings minsan hinaharas o kinukutya na maaaring magpatibay sa iba na huwag maglahad ng kanilang sariling karanasan. Dahil sa mga challenges na ito, mahirap gumawa ng masusing investigasyon sa mga UAPs. Pero sa kabila ng mga hadlang na ito, tuloy pa rin ang ating quest for understanding. Tara at pag-usapan natin yung mga common misinterpretations at controversies tungkol sa UAP sightings. Dito na nagiging medyo tricky. Ang isa sa mga malalaking challenge sa pag-aaral ng UAPs ay madalas silang makita mula sa malayo at sa hindi ideal na kondisyon. Dahil dito madalas may misinterpretations. Halimbawa, ang isang bagay na mukhang mabilis na ilaw na zigzag sa langit ay maaaring satellite o eroplano na nakikita mula sa unusual na anggulo o kahit mga meteor na pumapasok sa atmosphere ng Earth. Meron ding misinterpretation na may kinalaman sa camera artifacts. Ito yung mga distortions o anomalies na lumalabas sa mga photos o videos pero wala naman talaga sa actual na eksena. Pwedeng dahil ito sa lens flare, alikabok o water droplets sa lens o kahit mga insekto na lumilipad na malapit sa kamera. Minsan, ang mga artifacts na ito ay nagiging dahilan para mapagkamalan bilang mga UAPs. At syempre, meron ding controversies. Isa sa pinakamainit na debate ay yung tinatawag na NASA live feed cuts. May mga instances kasi na biglang nagkakat yung live feed ng NASA mula sa space pagkatapos lumabas ng potential UAP sa screen. May iba naman na nagsasabi na ito ay ebidensya ng cover-up. Pero sabi ng NASA, karaniwan itong nangyayari dahil sa technical issues o routine switching sa pagitan ng iba't ibang kamera. Ang mga misinterpretations at controversies na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng maingat at objective analysis pagdating sa pag-aaral ng UAP sightings. Mahalaga rin na i-consider lahat ng possible explanations at huwag agad tumalon sa konklusyon. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga testimonial ng mga astronaut tungkol sa kanilang enkwentro sa mga UAPs. Ang first-hand accounts na ito ay nagbibigay ng unique perspective sa phenomena. Ang mga astronauts ay highly trained professionals na pamilyar sa space environment at karaniwang tanawin ito. Kaya kapag sila ang nag-report ng hindi pangkaraniwan na bagay, worth it na bigyan ng pansin. Isa sa pinakakilalang testimonial ay galing sa astronaut na si Gordon Cooper na nag-report ng isang green object na lumapit sa kanyang capsule habang naglalakbay na mag-isa sa paligid ng Earth taong 1963. Tapos biglang lumiko yung object at mabilis na umalis papuntang space. Ang sighting na ito ay kinumpirma ng data ng radar mula sa mga tracking stations na nasa mundo. May isa pang notable testimonial galing sa isang astronaut na si Edgar Mitchell na parte ng Apollo 14 mission. Nagsabi siya sa publiko tungkol sa kanyang paniniwala sa existence ng extraterrestrial life
base sa kanyang mga karanasan at pakikipag-usap sa iba pang tao na nasa military at space agencies. Pero importante pa rin tandaan ng mga testimonials na ito ay hindi nagbibigay ng definitive proof sa kung ano ang alam natin. Sila ay mga individual experiences lamang na kailangang ikonsidera bilang parte ng ebidensya. Ang malinaw sa lahat ng ito ay ang pag-aaral ng UAPs ay isang complex field na nangangailangan ng maingat at objective analysis. Kahit na ang mga encounters at testimonials sa mga astronaut ay nagbibigay ng intriguing first-hand accounts, isa lang sila sa mga piraso ng puzzle. Ang totoo, marami pa tayong hindi alam. Pero yun nga nagpapaganda sa topic na to. Habang patuloy tayong nag-explore sa cosmos at nagpupush ng boundaries ng ating kaalaman, sino ang makakaalam kung ano ang ating madidiskubre? Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gustong i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.